para hindi ba kasi may different time zone. Diba? Hello. Oh, yun. Okay na? Hello. Ayan, okay na. Sandali Arnel, teka, kunin ko lang yung ano mo. Anong position mo sa Open Skies? Bali Managing Director ng Prime. Ang Prime. Tapos yung Alliance, yung Affordable Air Alliance, co-convener. Affordable Air Access Alliance, Okay. OFW sector. Medyo nakasamalangan eh. Ikaw na magsasabi ng mga ibang ano Okay. para medyo ako hindi malito. Hmm. Okay, isang magandang araw sa ating lahat. Nasa linya po natin si Mr. Arnel de Guzman. Ako, napakarami na nitong karanasan pagdating sa usapin ng migrants. So siguro, di kasi ako makapagsabi ng maraming bagay dahil sa sobrang dami na nitong karanasan pagdating sa usapin ng migrant workers. Ang binabanggit ko po, walang iba kundi si Mr. Arnel de Guzman. Magandang araw sa iyo, Mr. Arnel. Magandang araw din po at magandang araw sa ating mga tagapakinig. Balita ko, worldwide po, kaya kung saan man nandun mga kababayan natin, mga kabalon, yung mga taga Pampanga dyan, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, Director. Director mas maganda. Director, saan ka ngayon nakabilang? Dati ikaw ay kaibigan ng mga OCWs, di ba? Nandun ka. At so, dami rin ang iyong mga na pinanggalingan na rin. At alam kong ito na tumanda pag sasabihin ng migrants. Medyo 50 anyos na ako yung sa migrante sa mga OFW. Mula pa nga sa kaibigan, Friends of Filipino Migrant Workers, hanggang naging Friends of OCW. Tapos na-appoint din akong sectoral representative sa National Anti-Poverty Commission para sa formal labor at migrant workers. Hindi pa rin ako makaalis dahil mukhang hindi rin matapos-tapos ang mga problema ng ating mga kababayang OFW sa iba't ibang panig ng mundo. So, siguro na sa iyo pagkakataon muna na batiin natin ang ating mga kababayang OFWs ngayon na nakikinig sa atin sa buong mundo. Opo, magandang araw po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan habang nakikinig dito pong palatuntunan ng ating kaibigang si Fenico Demus. Siguro naman ako'y galing sa inyo, ano? Oo. Maraming inanak yung kaibigan mula kakampi hanggang concerned seamen, hanggang pati nga itong kaibigan natin na medyo maingay, itong migrante, kung titignan mo ang ninuno niya, galing din sa kaibigan. Oo, naku, marami nang pinagdaanan tayong lahat. Ano? Okay, gusto ko lang muna tanongin, ano ba itong Prime, itong Pacific Resources? Ano to? Pacific Resource Institute for Migrant Empowerment. Medyo web-based ito na institute na gumagawa ng pananaliksik at paminsan-minsan din nagtutulak ng mga welfare cases na lumalapit pa rin sa atin hanggang ngayon. So, hindi siya, siguro, in a sense, medyo modern approach siya matatawag na NGO pero mas web-based na dahil nga kung saan-saan nakakalat ng ating mga kababayan, nakita natin na mas ma-reach out natin sila kung sa pamamagitan ng World Wide Web. Okay. So, siguro ilalagay mo na rin kami sa inyong web, no? Kasama kayo talaga sa ating mailing list. Lalo na sa, meron kaming bagong kampanya ngayon na kaya rin kukunin ko itong pagkakataon na ito para mapahatid sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng bansa. Lalo na yung medyo malapit sa Pilipinas, yung nasa Hong Kong, Malaysia, Macau, Singapore, hanggang Indonesia. Itong usapin ng tinatawag na Open Skies. Ano nga ba itong usapin ng Open Skies? Kasi alam ko, matagal na rin na issue. 2000 pa to eh. Nandyan na yan no? Ano ba ang nakikita nating problema? Ang Open Skies sa simpleng pananalita ay ang pagbubukas ng himpapawid natin sa mga tinatawag na low-cost carrier o yung mga airlines na nagbibigay ng murang pamasahe sa mga pasahero, no? Sa kasalukuyan, restricted ang himpapawid natin, ang Philippine Air, dahil may mga business interest, yung mga malalaking airlines na
tinatawag na national carrier natin na ayaw pumayag na makapasok sila rito dahil nagbibigay daw ng unfair competition. Kasi mas mura yung iba. Dahil talagang dinamak na mas mura sila sa isang pag-aaral na ginawa ng isang professor sa University of Asia and the Pacific. Yung airline natin, at sabihin ko na ng tuwiran, yung Philippine Airlines, ang halaga ng pamasahe mula, sabihin natin, Pilipinas hanggang Singapore, for example, nasa 5 cents per mile. Samantalang yung mga budget airline, nasa 1 cent. Di ang laking kamurahan yun. Ay, oo naman, lalo na sa mga OFWs na alam naman natin na hindi naman ganun kalakihan din ang kanilang mas sweldo, di ba? At siguro, yung iba kasi, gustong pumunta ng mga pamilya, di ba? Sa kanilang mga worksite, hindi makapunta kasi mahal nga. Di ba? Tama ka dyan, sir. Kasi ang isa nga sa pinaglalaban natin sa kampanyang to, yung mabigyan ng pagkakataon ang mga OFWs na makalipad ng mas mura kasi pagkamat sinasabi nila na agency daw ang nagbabayad, pero sa totoo lang alam naman natin na kinapagtas din to sa dami ng sinisingil sa kanila, no? Kaya kung mahal ang pamasahe sa aeroplano, mahal din ang gastos, mahal din ang placement. At kung nandun na sila at kung mayroong mga emergency, sila ang mag-shoulder nito, ang laking bawas talaga sa gastos. Kaya malaking bagay para sa kanila kung mapababa yung tinatawag nating social cost ng migration, kung mapapababa ang pamasahe ng eroplano. Pero sa ngayon, anong mga kampanyang ginagawa natin para nga makapag-open skies tayo, di ba? Ito nga, tatarating ko lang galing ng Pampanga. Nagkaroon ngayon ng first tourism summit at ang isang problema na nakikita di lamang ng mga OFW, kundi maging ng lokal na pamahalaan ng Pampanga at ng mga business operators katulad ng mga hotels, restaurants doon at iba pang mga business establishments, itong hindi nga na ipapatupad itong open skies. Kasi noong 2000, meron ng EO 200 na nagbigay na ng pahintulot at mula nun, medyo dumami ang dumating ng mga turista. Pero nasagkaan to, yung naglabas ng panibagong EO na 200K na kung saan kailangan munang magkaroon ng bilateral agreement na aaprobahan ng CAB, ng Civil Aeronautics Board, bago sila makapasok. Kaya ang nangyari, itong mga low-cost carriers, hindi sila nakakarating dito ng regular schedule, kundi chartered. Ibig sabihin, tipong 6 na buwan pa yung kailangan mong i-reserve bago ka makasakay ng murang eroplano. Kung emergency, hindi mo pwedeng gawin yun dahil madalian nga yung pag-uwi. So, wala ka talagang access. At mapipilitan ka magbayad ng mas mahal na pamasahe. So, kung may mga emergency, hindi pwede basta-basta kung wala kang pera. Ano? Hindi pwede. Kasi hindi mo mga pwede, kaya nga emergency, biglaan Kaya hindi ka pwede makapag-book 6 months in advance kasi nga dahil emergency, biglaan kailangan umuwi. Saka yun na rin, makita natin, di ba, pamilyar naman tayo sa senaryo sa airport. Yung mga galing ng Central Luzon, galing ng Pampanga, Tarlac, ng